Alright mga kapatid, balita naman tayo sa ibang bansa, yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon doon. Naku po, eto. Kung dito sa ating rehiyon mga tol, mga korupsyon ng kalaban, no? Dito naman mga kapatid, mga bansa naglalaban-laban at tuloy na tuloy pa rin mga tol ang mga nangyayaring labanan at gera doon. Tulad na lamang nitong videong panonoorin natin mula kay John Reps, no? Sabi rito, Israel muling humagupit sa Yemen at Lebanon. At alam nyo ba mga tol, yung paghagupit ng Israel dito sa Yemen, siyam agad na opisyal ang nasawi ng Yemen ng kanilang kalaban mga tol na Houthis mga tol. So ito ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video mga kapatid. Mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa unang pagkakataon ay naglabas ng larawan ng Amerika na nakatagpo ng kanilang sea drone ang mga barkong pandigma ng China. Tapos eto, mga warship ng China, minamanmanan mga tol, sinusubaybayan ng US Sea Drone. Habang naglalayag ang mga ito sa Philippine Sea, walang kamalay-malay ang mga warship ng China na sinusubaybayan pala ng American Sea Drone ang kanilang kilos. Minamatyagan pala sila isa-isa. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang sa Middle East naman, todas ang siyam na opisyal ng Houthi nang bombahin ng Israel ang palasyo ng gobyerno ng Yemen. At alam nyo ba kung saan bumabawi ang Houthi mga tol? Tinitira ngayon nila yung mga oil tanker na dumadaan sa Red Sea. Bilang nila revenge, no, paghihiganti nila sa pagkakasawi nitong 9 na official nila mga tol na binura na sa daigdig ng Israel. Naku po. Todas din sa airstrike ang spokesperson ng Hamas na matagal nang hinahanting ng Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Talagang walang katahimikan at walang tigil ang labanan doon. Sa unang pagkakataon ay naglabas ng larawan ang Amerika na kuha mula sa kanilang autonomous surface vessels matapos makatagpo nito ang isang Chinese aircraft carrier group habang bumabiyahe ito sa Philippine Sea. Sa Philippine Sea. Inihayag ng CSATS na ang US unmanned vessels na kilala bilang Lightfish ay naglalakbay ng mahigit 7,500 milya sa Pacific Ocean sa loob ng 150 araw. So dahil sa liit nitong mga to, hindi sila nadedetect ng radar siguro, no? At pasimple at walang kamalay-malay itong mga warship na to na merong isang napakaliit na bagay na nagmamatsyag sa kanila. Kinuna ng larawan ng American Sea Drone ng isang barkong pandigma ng China na may hull number na 101 na kinikilala ito bilang unang Type 055 destroyer ng China na CNS Nanchang na itinuturing ng China na premier surface combatant nito. Sinabi ng CSATS na ang Chinese destroyer na ito ay bahagi umano ng isang naval group na pinamumunuan noon ng aircraft carrier ng China na CNS Liaoning, habang ang Liaoning Carrier Strike Group ay nakadeploy umano sa Philippine Sea noon. Walang kamalay-malay ang mga barkong pandigma ng China habang naglalayag ang mga ito sa Philippine Sea na nasa humigit kumulang 330 milya sa hilagang kanluran ng Guam habang minomonitor ng Sea Drone ng Amerika ang mga kilos nito. Kaya't sinasabi ng ilan na tila hindi mahirap palubugin ang mga warship ng China dahil tila mahinang klase ang mga radar system nito. At kung yung etong mga sea drone na to, may bit-bit na mga mga pasabog, malamang talaga tinamaan tong mga to. Hindi nakakadetect ng mga banta mula sa paligid nito. Hindi naman tumugon ang Chinese Foreign Ministry sa isang kahilingan para sa komento kaugnay sa mga larawang inilabas ng CSATS. At sa update naman sa patuloy na giyera sa Middle East ay hindi tumigil ang Houthi sa pagsuporta sa Hamas kung saan sa unang pagkakataon ay gumamit na ng cluster bomb ang grupong Houthi ng Yemen. Eto mga to, lahat yan binaback-upan lahat yan ng Iran. Kumbaga yung Iran ang pinaka big boss nila eh. Sa ngayon merong ceasefire ang Iran at saka Israel. Pero syempre, kumbaga parang front lang yun. Kalaban pa rin nila yon mga tol dahil
Iran pa rin naman ang sumusuporta sa mga to eh. 'Di ba? Indirectly nga lang kalaban nila ang Iran kasi ginagamit nila to. Kumbaga proxy war nga eh, 'di ba? So etong Yemen, may mga Houthi diyan, sa Lebanon naman, mga tol, nandoon naman yung ano ba yung mga nandoon? Ang dami kasing pangalan nitong mga kalaban ng Israel eh, no? Napakarami nilang kalaban eh. Ang masakla pa dito, ang air defense system ng Israel ay nabigong maharang ang nasabing ballistic missiles ng Houthi na kargado ng cluster bomb munition. Mabuti na lamang at tumama ito sa isang bakanting lote at hindi sa syudad ng Israel. Yun lang. Kaagad namang Pag tumama yan, ako, eto na naman, panibagong anuhan na naman yan. diyan tumugon ang Israel at binomba ang presidential palace sa Yemen. Yun ang natamo nila dahil sa pagpapalipad nila ng cluster bomb tapos bumagsak lang din naman dun sa bakanting lote o ang natamo nilang bawi mula sa Israel, eto. 'Di ba? Yung isang gusali ng kanilang ando dun, nasawi yung 9 official nila. Sa ataking yan ay siyam na senior officials ang winalis ng Israel. Ang Senior Houthi Minister of Energy, Houthi Minister of Commerce, Houthi Deputy Interior Minister, Houthi Minister of Education, Houthi Minister of Information, Houthi Minister of Social Affairs and Labor, Houthi Minister of Justice, Houthi Sports Minister at Houthi Minister of Transportation. Ang matindi sa Israel, no, nalalaman nila mga tol kung saan nandoon yung kanilang mga target. Kasi kung subaybayan ninyo yung mga naging laban nila, alibawa na lang sa Iran mga tol, napakaraming mga generals doon. Yung sa unang bugso pa lang ng pag-atake ng Israel doon mga tol, napakarami agad nilang official lang nasawi. No, alam na alam ng Israel mga tol kung nasaan sila lahat nagtatago at nagtitipon-tipon. No, katulad nito, pakawala sila ng cluster bomb sa Israel, bumawi ang Israel, siyam agad ang nalaga sa kanila. At kabilang dyan ang Houthi Deputy Prime Minister. Matapos ang pabubombang yan ng Israel ay gumanti naman ng Yemen at nagpakawala ng ballistic missiles, ngunit sa himpapawid pa lamang ay na-intercept na umano ito ng air defense ng Israel. Kaya pala sa mga oil tanker na lang sila bumabawi, no? Pero kumanta pa nga. Samantala sa Gaza Justin Bieber yun naman ay hindi na makapag-preskon si Abu Ubaida matapos bombahin ng Israel ang isang gusali kung saan nararoon ang spokesperson ng Houthi na katulad niyan, halimbawa, di ba? Alam na alam talaga nila kung nasaan. Meron silang mga talaga diyan. Intel, no? Ang galing ng mga nila, ang galing ng mga nagbibigay sa kanila ng info kung saan makikita ito mga hinahanap nila. matagal na umanong pinapatahimik ng Israel. Base sa report, todas sa airstrike si Hamas spokesperson Abu Ubaida kasama ang kanyang 3 anak at kanyang asawa. At sa isa Damay pa pati yung pamilya. panghiwalay na operasyon ng IDF ay kanila rin umanong natodas ang top commander ng ISIS na si Muhammad al-Aziz Zubaydah habang ito ay nasa Gaza Strip dahil nakikipagtulungan umano ito sa mga pagpaplano. Habang pinasadahan naman ng Israel Air Force ang kabundukang bahagi ng Lebanon at tinarget ang mga bagong posisyon ng grupong Hezbollah. Ayun, Hezbollah pala sa Lebanon. Houthi sa Yemen, Hezbollah, Lebanon, tapos Hamas naman dito sa Gaza. Lahat yan ay backed up by Iran. Kita ang shockwave dahil sa lakas ng pagsabog habang abala naman ang mga militar ng gobyerno ng Lebanon sa paghalughog sa mga Palestinian refugees sa Lebanon at kinukumpiska kapag mayroong nakitang mga armas. Layon kasi ng gobyerno ng Lebanon na disarmahan ang mga Palestinian pati na ang mga Hezbollah dahil nadadamay umano ang Lebanon dahil sa kanilang laban kontra Israel. Sinabi ng gobyerno ng Lebanon na kung lalabanan talaga nila ang Israel ay dapat umano umalis sila sa Lebanon. Sa unang pagkakataon ay naglabas ng Alright mga kapatid, ayan ang mga update dito sa mga nangyayari sa Middle East kung saan nga mga kapatid ay siyam na opisyal ng Houthis mga tol ang nasawi dahil doon sa pagbera
ng Israel sa kanila. Naku po, kaya tumitindi talaga kaguluhan dyan. At sa ibang mga balita nga mga tol, ang binabawian ngayon nitong Houthi bilang gante doon sa pagkakasawi ng kanilang Prime Minister at ng kanilang 9 official mga tol is etong mga oil tanker o mga barko na dumadaan dito sa Red Sea. No? Ano ang inyong masasabi rito mga tol sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating daigdig? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.